paano tanggalin yung background sa video nyo. Ito yung sample. Kung mapapansin nyo, wala na yung background nitong dalawang subject. So pag pinlay natin, gusto ko lang makita nyo yung effect nung wala yung video background. Sa mga hindi pa nakakaalam, I'm sure marami na nakakaalam sa inyo nito. Panoorin natin yung ad. People mistakenly believe that they're too busy to learn Ashtanga. They believe they don't have enough time and that their schedule is too crazy. Fortunately, we've designed a Yun, nilaw sa inyo. Panibagong tutorial na naman ang gagawin natin ngayong araw na to. Nauso ngayon yung wala ng background, yung talking head sa mga ads and sa mga short reels. And alam ko marami naman sa inyo na alam na kung paano gawin yung ganito. Pero meron pa rin mga nagtatanong sa akin paano gawin. Paano tanggalin yung background sa video. Useful to sa mga UGC type ng ads and sa mga short form. So nakikita nyo na rin to kila Ali Abdal. Parang si Ali Abdal yung nagano nito eh. Popularize sila Cody Sanchez, pinauso tong nawawala na yung background. So halimbawa etong couple sa ad na ginagawa ko ngayon. So ito yung layer niya. So kung mapapansin nyo, meron lang siyang ultra key, kaya natanggal yung background niya. So pag binalik ko yung background niya, yan siya. Ganyan yung itsura ng background. So meron siyang green sa likod. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng green screen dito. So I'm sure meron pang ibang way to remove background, pero ito lang yung parang nakita kong madali sa akin. And share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun. So ito, yan, ganyan talaga yung itsura niya. Tinanggal natin yung background ng ibang part. So pakita ko kung paano ko ginawa yon. And useful yun kasi minsan ang boring na nung video natin, wala nangyayari masyado. Pwede yun yung yun yung effect na idagdag mo sa video mo para mas more engaging pa siya. And useful to sa mga ads, sa mga video ads and sa mga reels. Para lang madagdagan ng flavor ng konti yung edit mo, pwede mo itong gamitin. Halimbawa kung merong talking head or merong dominant subject dun sa video mo na pwede mong tanggalin yung background. Halimbawa eto, gusto ko tanggalin yung background nila dito. Piliin ko yung part na to, kunyari gusto ko tanggalin yung background niya. So maglalagay lang ako ng input marker dito, then hanggang dito, pero depende sa'yo kung gaano kahaba. Mas maikse, mas mabilis siyang matanggal. Lagay naman ako dito ng output marker. So ito lang yung marerender. Ito lang yung part na gusto kong tanggalin yung background. Export mo muna. So settings na ginagamit ko dito is chine-check ko lang to, 20 yung target bitrate natin. Pero usually 15 lang, pwede na yun sa social media. Pero 20 kasi nga i-repurpose pa natin tong clip na to. So mas maganda, mas mataas yung quality niya. So export lang natin. So mangyayari, punta ka sa Adobe Express. Kung meron ka ng Adobe Cloud, nakasubscribe ka sa Adobe Suite, meron ka na nito for free. Visit mo lang tong new.express.adobe.com. Magkakaroon ka na nito. So, pwede rin Canva. And alam ko, the script, pwede na rin yata. Pero I'm sure Canva, kaya na rin gawin to. Kaya lang, meron na akong Adobe Suite. Etong Adobe Express is kagaya din ng Canva. Ito yung, nila, parang ginawa nilang competition ng Canva kasi di ba lumakas yung Canva. Ang daming user. So, ito yung parang pangontra nila sa Canva. And parang Canva rin siya gamitin. Copycat siya ng Canva. Ang gagawin mo dyan, na-upload mo lang dito. Let's say kung wala kang Adobe, Canva, pag ganito rin yung process niya siguro. Start from your content, upload mo yung in-export mo kanina, open mo lang, gawin mo lang create nyo ka, tapos original aspect ratio. Yan. Maglo-load siya dyan and then hintayin mo lang kasi siguro mga 3 to 5 minutes bago lumabas yung options nito dito sa kaliwa, yung remove background. So sa Canva alam ko meron din ganitong option. So ayan, lumabas na siya. Gawin mo lang remove background. Tapos siguro mabilis lang yan, mga under a minute matatapos na yan. Ayan, so natapos na siya. Wala na yung background niya. So dito pa lang pwede mo na yan lagyan ng panibagong background. So let's say hanap tayo dito. Pwede ka na rin dito maglagay ng background mo. Ayan, halimbawa ito. So ayan na siya, wala na siyang background. So video na siya and pwede mo palitan yung background mo. Pero kung gusto mong gawin siya sa Premiere Pro, ang gagawin mo dito hindi background yung ilalagay mo sa likod kundi yung green screen. Ano ba burahin to, puta? Delete lang. Yun, so delete lang. Punta ka dito sa elements, tapos shapes. Gawin mo, piliin mo tong rectangle and then drop mo lang dito and then resize mo lang siya doon sa area ng clip mo. Tapos dito sa right side, sa mga layer niya, ilagay mo siya sa ilalim. Nandun na siya ngayon sa ilalim ng video mo. Palitan mo yung kulay niya para madali siyang ultra matte, para madali siya matanggal sa Premiere Pro. If gusto mo pang i-edit sa Premiere Pro, dapat ganito yung gagawin mo. Ito yung way ko kung paano, pero baka meron pang mas easy dito, turo nyo sa akin. So, ito yan. Gawin mo lang green para maging green screen siya. Yun na. Okay na yun. Dina-download ko lang siya gawin mo siyang 4K para mas mataas yung quality niya pag in-export mo, diba? So, 4K, tapos download. Save mo lang doon and then
nandito na siya. So, ang gagawin mo dyan, drop mo lang siya, halimbawa, pero pwede mo ring lagay sa folder, drop mo lang siya and then, pwede mo na siyang atake ngayon dito sa timeline mo, kung saan yung pwesto ng in and out marker mo. So ayan, halimbawa, sakto lang natin. Zoom in lang natin and then scale mo lang ng 50 kasi naka 4K yung size niya. So ayan, hahanap ka ngayon sa effects mo ng ultra key. So dito, search mo lang ultra key. Ayun, meron na rin ako sa favorites ko. Drop mo lang dito. Pag tatanggalin mo na yung green, hanapin mo lang yung effect na yan, ultra key, dito sa effects controls mo sa Premiere and then click mo lang to. Eyedropper sa green, yun, wala na siya. Lagyan natin ng background video niya. So, halimbawa, ito yung background video na, ayun na, sa ilalim. Nilagay ko lang siya sa ilalim. Scale natin. Halimbawa, yan yung background video mo. Halimbawa lang, pwede kahit anong gusto mong lagay dyan. Originally, when design. Diba? Wala na siya. Yan. Originally, when design. Ngayon, pwede mo na rin i-animate tong nasa taas na layer. Simpleng animation, lagay natin. Yan, halimbawa galing sila sa ilalim, bigyan lang natin ng ease in and then, so yan, halimbawa, Fortunately, when. diba? Fortunately, when. Fortunately, when. Fortunately, when. Yun. And then, pwede nyo pa yan lagyan ng sound effects para mas kita yung effect na ginawa nyo. AI yung gumawa niyan sa Adobe Express and meron pa silang ibang AI options dito. Segue ko sa AI. If gusto nyo makareceive ng mga AI updates, subscribe kayo sa email list ko. Ililink ko dyan sa comment section. Bihira lang ako mag-email. Siguro once a month lang pero nagbibigay ako doon ng mga useful prompts and Midjourney prompts, ChatGPT prompts and ito, isasali ko na rin yung mga ibang AI tool na nadidiscover ko. So, kung gusto nyo maka-receive ng mga emails from me, kung nagbubukas ka ng email, subscribe ka. Pero kung hindi ka na nagbubukas ng email, wag ka na mag-subscribe, diba? Sayang naman. Pero kung lagi ka nagbubukas ng email, subscribe ka. Pangalan ng list is AI Squad. Lilink ko na lang dyan sa comment section. And yun lang naman. If nakatulong sa ito, share mo sa mga nangangailangan sa GC nyo. And yun lang. Thank you guys.